Hello guys, nandito tayo ngayon sa park. So, lumabas kami at pumunta dito kasi nga nakakainip sa bahay maghapon. Kaya nag-decide kami na gumala muna saglit. Buti na mahaba na yung araw ngayon kasi hapon na to. Ano oras na to? Parang magsi-6 na or 6 PM na yata. Dito kami sa park kasi meron ditong merong lake. Gusto lang namin na maglakad-lakad. So malaking park nga pala to, pakita ko sa inyo. So yan. Malaki yung park na to. Pag summer, ang daming tao dito kasi pwede ditong yan tumambay tapos mag-ihaw-ihaw. Tapos meron din siyang may hall dito, concession. So maganda dito mag-banding, tambay kapag summer. Tapos doon sa dulo ay merong may playground doon para sa mga bata. Tapos may lake dito. Ayun dito tayo sa lake. Punta tayo dito kasi may daan papunta sa lake. Ayan, humangin, ang lamig. Meron diyang hagdan pababa. Try natin pumunta doon sa baba. Ayun yung lake, nakikita na. So napapansin ninyo, wala pa rin dahon yung mga puno. Pero nag-start na ngayong spring. Soon magkakaroon na ng mga dahon. Yan, may mga tao rin pala doon sa kabila. Kasi nga paggabi na, kaya nag-uwi na siguro yung mga tumatambay dito. Ay, hindi pa yata pwedeng bumaba. Parang may nakalagay. Ay, hindi pala. Ano lang, tawag dito, may warning sign lang. So yan na yung guys, yan yung lake. Tara, baba tayo. Hindi na ako nag-jacket si Mrs. naka-jacket pa. Pero medyo malamig nga. So ito yon. Yan, ang ganda ng daan pababa Ganda dito So yan yung mga puno. Maganda dito senti-senti. Pag nalulungkot ka, pupunta ka dito, lalo ka malulungkot. Hindi, joke lang. Yan, wala pang mga dahon yung mga puno. Pwede rin yata dito lang mag-fishing. Ganda Tara, baba tayo. So yun, ito yung namin ngayon, spot. Ganda dito. So yan yung paikot. Ganda. Uy, may naririnig akong tao doon sa baba. Tingnan natin. Makichika muna tayo kung meron doon. Parang may nagsisigaw. Parang may tao. Saan banda yan? Ayun. May nangangawil. Ayun may nagfi-fishing dun sa baba. May bata Baka hindi na kami pupunta doon kasi nga malamig na. Nagfi-fishing pala. So yan guys, yung yan yung lake. Maliit lang pala to. Kapag summer, pag dito ka, hindi masyadong makikita yung lake kasi nga yung mga puno din sa harap, makakapal yung dahon yan. Pero unti-unting babalik na rin yung mga dahon niya. Tsaka dito parang magubat kapag summer dahil yun nga, puno ng dahon. Ngayon, medyo maganda, kita mo lahat kasi nga walang mga dahon yung mga puno. Nilalamig ka? Picture si Mrs. maganda kasi dito Picture nga ito mamaya. So yun yung isa sa mga gusto ko dito sa Canada kasi maganda nga yung weather dito. Kasi parang parang hindi nakakatanda dito. Kasi alam mo na parang napipreserve yung aming mga katawan. Oh my God! Wow! Dahil nga may 4 seasons, winter, spring, summer, and fall. So kaya pansin yung mga nandito, parang hindi tumatanda kasi marami akong nakikita dito na may mga edad na pero hindi halata sa edad nila na may edad na sila. Parang bata pa rin. Kaya parang napipreserve yung mga kutis, kumbaga, ganun. Hindi mo na kailangan gumamit ng mga pampakinis kasi
every time na maliligo ka, merong hot water. Kapag yung pinaligo mo maligamgam, hindi parang laging fresh yung skin, 'di ba? So kaya ngayong winter, halos lahat ng tao namumuti dahil nga hindi nakalabas ng bahay, walang init. And then pag patak na naman ito ng summer, yung mga tao pumupunta sila sa mga beach. So doon nagsusunog sila, nagpapatan sila ng balat. Kasi alam naman nila na kahit mangitim sila, ipuputi pa rin. Lalo yung mga Canadians, gusto talaga nila dun sa sa init magbibilad. Pero tayo mga Pilipino, syempre ayaw natin ng nangingitim. Karamihan sa atin, no, hindi naman pala lahat, no. Tulad ko, ayaw ko yung nangingitim, pero since na alam ko may winter, so kahit na magpaitim ako during summer season, sa winter babalik na naman ulit yung puputi ulit yung mga balat. Kaya okay lang magpaitim kasi sa winter puputi na naman tayo ulit. Yun nga lang, pag summer dito sobrang init. Yung ayaw ko nga pala dito sa summer guys, yung humid. Sobrang init, halos hindi ka na makahinga. Lalo kapag nasa loob ng workplace namin, sobrang init. Sa gabi hindi ka makatulog kung wala kang AC. Kasi nga yung humid kakaiba dito, matindi. So parang may tao akong nakita. May mga tao pa rin sa baba guys. May mga kaibigan tayo doon na mga, alam niyo na, mababait. So yun. Tab, kumusta ka dito sa Canada? Gusto mo ba dito? Okay lang. Okay lang. O mas gusto mo sa Pilipinas? Depende. Anong ayaw mo sa Pilipinas? Polusyon, no? Yung polusyon, tsaka yun nga, Taas ng bilihin. correct. Lalo ngayon mataas yung gasoline doon. So yun guys, nilalamig na kami, baka babalik na kami. Balik na ba tayo? Wait lang, parang may naririnig akong mga Tweety bird. Ha? Tara, tingin tayo doon. Punta mo natin sa baba kasi may nangingisda doon. Baka anuhin tayo dyan. Ha? Baka anuhin tayo dyan. Pakawahin tayo? Baka ipain tayo. Okay, pain tayo kasi naka-jacket sila, lalamig na. Saan ba sila? Nakikita naman pala dito. Ayun. Hindi ko alam, may nahuli sila. Ganda sana guys yung lugar na to, kaso nga lang meron ng mga vandalism. Dati na pumunta kami nung summer, wala pang ganyan yung mga puti-puti na yan, Yan. Wala pa yan dati. Ngayon, bakit ganyan na? May mga dinodrawing pa doon ng mga hindi kaaya-ayang bagay, doon. May mga ganito rin pala dito. Dinumihan na nila. Dati makinis pa to dati. Mga din, may mga siraulo din pala dito. Babalik na lang ulit kami dito sa summer. Malapit lang pala to sa namin, sa apartment namin. Parang 5 minutes drive lang ito. Sobrang lapit lang. Kung pwede nga lalakarin na namin. Kaso yung 5 minutes kasi dito, hindi tulad sa Pilipinas yung 5 minutes. Sobrang lapit. 5 minutes drive dito, guys. Malayo-layo 'yun. Kasi hindi dito hindi makupad yung pag-drive dito. Mabilis yung drive na 5 minutes na 'yun. So ilang kilometers to? Dati sa Pinas 5 minutes. Lang 'yun parang diyan sa kanto. Dito hindi. Kasi hindi naman traffic dito sa namin. Sa lugar namin, kaya kapag nag-drive ka ng 5 minutes, ibig sabihin medyo malayo 'yun. Yung 3 minutes drive nga malayo na Hindi ko lang alam kung ilang kilometro talaga ito. So guys, ito nga pala yung ating sasakyan. Kung napapansin niyo, sobrang linis na yan ngayon. Kasi kahapon, meron kasi ditong unlimited unlimited car wash. Bali, nagpaano na ako dun. Nagpa-member ako para may ako, makakahugas ako ng free na Anli. So yan. Yan meron na siyang, may sticker ako. Tapos yan, yung mga flooring, madumi pa. Papalinisan ko pa yan. Madumi pa nga kasi, 'di ba? Winter pa, kaya pag basa yung sapatos, sabay akit ka sa sasakyan, maputik. Pero naman yun, naka deep dish matting naman ako, kaya yung carpet hindi naman naapektuhan. Sadyang yung mattings lang. So yan. Meron na akong ito yun. Ayan.
May RFID ako dyan kasi nga member na ako dun sa pahugas. Twice a day ako pwedeng pwedeng magpa-car wash. Twice a day. Yung limit niya pala 2 beses sa isang araw. 7 days a week yun. Na tagda 2 beses araw-araw. Kaya sagana sa hugas. Mas maganda siya dun kaysa yung dati kong pinapahugasan na high pressure lang yung tubig. Yung sa pinapahugasan ko yun, para siyang may mga brush, tapos parang may makakapal na tela na pumupunas dito sa sasakyan. Pero automatic car wash yan. Tapos, inaalala ko nga baka magasgasin yung sasakyan dahil doon, pero hindi naman. Tsaka mas maganda yung niya, mas maganda yung quality ng pagkakahugas niya compare doon sa dati kong pinapahugasan. Kasi kaya nga nag-member na lang kami doon dahil ang mahal ng pahugas. Inaabot din ako ng halos $20. Isang hugas lang yun. Ay dito ngayon sa bago. Yung kinuha ko lang naman na yung inavail namin na services yung basic lang. Yung may wax, may high pressure wash, yung ganun. Tapos lang siya, yung pinakamura is kasama yung after tax na ay 22 bucks monthly, no? Monthly na yon. Tapos 7 days a week na may tagda 2 beses ka per day na pahugas. Kaya malaking tipid na yon. Kasi isang beses ka na mababayad sa isang buwan, which is 22 bucks. Hindi na mabigat yon. Kaysa naman yung one time na papahugas ka na 20 bucks, lugi ka. Paano paglabas mo umulan tapos nadumihan ulit yung sasakyan, edi pagpahugas mo another 20 bucks. Kaya lugi, mas mahal yung ganun. Mas wise na rin siguro decision or practical yung mag-member na lang. Anytime na pwede mong ipa-cancel. Sorry, excuse. Pwede mo siyang ipa-cancel anytime kapag ayaw mo na. So guys, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na itong short vlog natin. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito sa munting channel natin. So sa mga walang sawang nanonood, maraming salamat sa inyo. Pagpalain pa kayo and more blessings to come. And ito nga pala yung vlog natin ay sinashare ko lang naman kung anong buhay na meron kami dito sa Canada. Sinashare ko lang yung mga experiences namin. And ayun, para na rin sa mga magkaroon na idea yung mga pupunta pa lang dito or nagbabalak na pumunta dito kung anong buhay meron dito sa Canada. Although magkakaiba naman kami ng buhay ng mga kababayan natin dito sa nananirahan dito sa Canada, no? Kasi hindi naman tayo pare-pareho. So ito lang yung mai-share namin kung paano kami dito namumuhay, no? So hanggang dito lang guys, hanggang sa susunod. Bye-bye.